Hello po, welcome back po sa ating Pahirit channel. For this video, laying 8-core armored fiber optic cable. Ito po yung ating pinaganda nung una tayo magtayo ng poste. So this time, yung ating 8-core roll ay doon natin ilagay sa mas malapit. Kasi kung ang kukuhanin po yung DNSC office ay medyo malayo ang itatravel ng roll. So yung unang straight, yung unang line na yan ay nasa 252 or 282 meters. And then the following line, magkakat kasi tayo dito sa may roll, ay sa 300, almost 400 meters. So, all in all, nasa 700 meters yung ating bubunuin paglilinya. So, nagpasadya po tayo ng ating sariling pangalan doon sa fiber optic cable. Kami po ay bago lang dito. So, pagpasensyahan nyo po kung may mapapansin kayong mali sa aming technique at paki-comment na lang po kung ano yung mga bagay na yun para maitama namin. So, yun po yung aming mga kasama. Ang Royal Line po ay siyang arm ng The Royal Net Services. Pagdating sa paglilinya, sila yung serviceman ng The Royal Net Services. So, preparation tayo. So, yan po yung unang batak. So, pansin namin makapal yung, pag sinabing armored fiber optic cable, makapal yung kanyang, yung pinakabilog. Halos 8 talaga siya. Hindi kagaya nung sa ibang, na kapag ka-ordinary siya, parang flat yung kanyang, mapapansin mo, flat yung kanyang, yung fiber. Yan kasi halos bilog yung kanyang fiber. So ito yung unang poste natin na itayo, na last time ay naipakita rin natin sa video na nilagyan na natin ng mga clamps, retractor. So ngayon ay ilalagay na natin siya. So natural kapag ka nagle-layout tayo ng fiber optic cable, ay nilalagyan muna natin ng padulasan, yung may orange na kaninang nakikita nyong pinuputol. Itong hawak nito sa nating kasama. Okay, so ito yung napansin kong mali sa gawa ng aming bata, kaya nitong sumunod ako na yung gumawa. Dapat dyan ay figure 8 yung gagawin para pag binaligtad mo siya ay hindi magulo. Ito medyo magulo ito, kaya nahirapan pa sila. So kailangan ako muna yung mag-testing sa kanila, though wala akong experience dyan. Nakita ko lang doon sa mga naglilinya ng Meralco na 72 core. So ito yung ating pangalawang posting sarili po natin yung posting yan. At approve po yan ng barangay and municipal government. So, lalagay ulit siya ng padulasan. Then, ito naman yung sumunod nating problema, yung puno ng mangga. So kung mapapansin ninyo, ayun yung isang puno. Ayan. Ito na yung pangatlo nating poste. Kung tutusin number 4 to, kasi yung una nating poste yung sa may rail. Kaya lang yun ay concrete. So inayos po muna yung this time, dahil pabalik na tayo, ito ay naglalagay na siya ng yung guy grip. Kasi fixing na yan. Ito, pabalik na tayo dun sa isang poste. Fixing na ito. So, magbabatak na sila.
Dalawa naman sila, 8 core lang naman siya, so kaya pa yan ng manual. So hinahapit na nila yung clamp. So noon na nahirapan sila kasi masyadong makunat yung shield nung ating fiber at saka yung messenger. So nahihirapan pa sila. So ang ginawa na nila ngayon sa pangalawang poste pabalik ay yung goma noong messenger ay inipit na rin nila kasi medyo maliit yung messenger kapag na-expose. So nilalagyan na lang namin ng guide grip both sides dahil dead end naman yon. So para wag dumulas yung ano. Mahaba yung nailagay naming guide grip. Sana tama yung aming paglalagay. So pabalik na tayo dun sa isang poste this time. At ito yun, nakisabit tayo sa isang nakisabit lang tayo sa solar pole ng barangay. Hindi naman po maglalagay dyan ng knockbox or LCP, parang nakisabit lang. Kasi mahirap na po maglagay doon, matatakpan na yung tindahan ng poste. Though meron tayong clearance at meron tayong municipal permit, hindi na namin po ginawa muna kasi nga kawawa naman yung tindahan, matatakpan ng poste yung tindahan na yun. So tayo nagtiyaga na magline lang. So ito yung mapapansin nyo sa 8 core na kaiba nga sa iba, talagang makapal siya. Nagulat nga ako nung makita ko na 2 kilometer reel lang yung aming in order. Ang laki-laki nung roll, nung drum. Kaya ito yung pabalik na tayo sa pangalawang poste bale mula sa main doon sa reel. Okay, so nakapaglagay na rin sila ng loop holder. Yun, nailulup na niya yung So, lahat po ng aming ginagawa dito ay trial. Though, nag-observe na kami doon sa ginagawa ng Meralco. So, siguro sa susunod na mga panahon ay matututunan namin ang ayos ang paglalagay nito. Walang pa lang po sa technique. Ang hirap talaga dito yung line na. Ito yung aking inayos po na 8 kasi pag naka-O, mahirap po talaga. Yan, natuto na sila dyan. Kaya pagka yung binabaligtad na lang, diretso ulit doon sa So kaya nagdalawang rolyohan kami kasi nga may paliko, dalawang paliko siya. Kung mapansin nyo dun sa map, ay dalawang paliko siya, so mas mahirap pagka hindi magdadalawang. Ito yung aming office. So pabalik na tayo dito. Nilalagyan uli niya ng guide grip. Okay, buhat na mga kolokoy. So dalawa yung ginagamit naming hagdan dito. Isa yung aluminum na telescopic at saka yung kulay pula na fiber. So yung poste namin yung pinakamaliit po. Hindi po namin kaya yung malalaki pang yan. Kasi kami naman po ay bago lang company na nagpipilit naman at ginagawang lahat ay legit. Balang ginawa namin poste yung 3 inches na 6 meters sa schedule 40.
Then nilagyan namin siya ng patigas sa baba na 1 meter na 16 mm magkabi-kabila. Okay, natapos na tayo doon. So ito ay pabalik na ito, fixing na ito nung kaninang poste. Okay, ito yung nasa kanto, ito yung pinaka marikutikos na poste at na napagdidiskitahan ng mga batang akyatan. Kaya mapapansin nyo, talop na yung pintura niya kasi nga akyatan ng mga bata. So minsan ang ginagawa ng iba na sa kasasaway, nahihirapan siguro magsaway, nilalagyan ng grasa. Hindi ko alam kung sino naglagay ng grasa para maiwasan. Kaya lang ang balik nun ay nawawala talaga yung pintura. Okay, makita nyo yung dalawa naming hagdan. Ayan po ay mukha lang kalapit siya ng kawad ng Meralco, pero hindi po. Malayo po itong kawad na ito nasa harapan ko. Ayan po, malayo po yan. Ang maganda sa sariling poles, hindi ka nakaano sa Meralco. Kaya lang, magastos po talaga kasi libo-libo ang nagagastos sa pag nagsasarili. Ayan, naglalagay na po siya ng guide grip. So, medyo nahihirapan pa siya paglalagay kasi nga naninibago. Pagkatapos po niyan, lalagyan pa yan ng tape. Nilalagyan ng tape dun sa bandang puno at sa bandang dulo. Ang nilalagay na tape po sa ganyan ay vinyl tape. Medyo medyo magastos, pero pagkakatingin ko safe talaga siya kapag may guide grip, hindi kagaya nung ginagawa ng iba na ewan kung wala sa standard. So inabot na tayo dito ng gabi. Ito na po yung last natin. Mapansin nyo yung posting puti na square, yun na po yung ginawa namin na posting malaki kasi yun ay sa kapatid ko. Ang sabi ko nga, yan, pwede nyan lagayanan niya ng ng meter ng Meralco. So inabot na tayo dito ng gabi. At dito po magtatapos yung ating video. So nakatapos po kami 7:20 ng gabi. Nag-start kami ng 7. So 7 to 7 po kami, except yung lunch breaks. Okay, salamat po dito sa aming mga kasamahan na nagtiyaga. Ayan, yung pagpuputol namin, hindi kasi kaya ng cutter. Hindi ko alam kung tama yan, pero tingin namin mas tama yan. Ginamit namin cutter kasi malaki messenger namin aming fiber optic, 3mm siya. Halos sinlaki yan ng mga messenger ng fiber optic na 72 core, 100 plus core. Ayan, mabilis lang siyang katin. Ayun na, inabot na po siya. Dito po tayo nagtatapos. At sana pag susunod ay namang paglalagay ng nap boxes. So magandang gabi po sa inyong lahat, dahil gabi po rito sa paggagawa. Magandang gabi sa inyong lahat at mabuhay po kayong lahat mula sa Pahirit Channel.